So ayan, kita nyo, so napakaganda, napaka-simple. One lang da. So ayan, napakaganda guys, simple na siya guys, goods kaya. So, lagyan ko. Lumital. Okay. Kaya tay. Patay kuha kay puro mami ko eh. Makasaka kang gasolina na? Alam sa kasukan dito kung karon nato, di ba masangkot nito. Tapos guys, pag gusto mo siyang i-tune guys, madali lang naman talaga siya i-tune guys. Walang problema yung isa sa FI. Ayan, kahit mga bata kaya ito. So ayan. So, paano walang minor yung motor ko? Paano ko i-adjust? Ayan na, walang problema. Ito, buksan mo lang itong compartment dyan. Yan! Pwede mo na i-tune. It's fine, hello! It's fine! Oh, di ba guys? Kita-kita. Oh, ayan, di ba? Ang bilis ka naman yung i-tune ng car. Paano ko i-tune yung car? Dito mo lang. Dito ka lang sa ilalim. Ganyan. So, di ba? Pero ang gagamitin natin is yung round slide siguro. Hanap ako ng paraan. So, ayan, easy compartment. Ayan. Diba? Clean, simple, walang nangyari, walang nakakakilala, walang nakakaalam, walang binago. Okay? So, ayan. Carb lang yung binago. Magaling lang natin yan. For example, kasi yan. So, magkuha catheter ko, magkuha catheter ko. Iba talaga utak ng boss Gian nyo, guys. Gawa ng catheter para dito. Kita nyo yan guys, iba talaga utak nito guys. Oh, scientist na to mga bata pa siya guys. Philips Pro. Sige. Natin i-start na sira yung stator natin. So, mayroon ako inimbento naman dito. Tignan mo dito. So, ayan. Kinating ko lang yung yung 17 na T. Sinalpak ko dito. Medyo abul pero ayos eh. It will work. Diba? So, meaning it's working. So, ayan. Magtatanong sa firing, ayan yung firing natin. Ayan, ito po yung contact point natin. Iwan lang dahil pag 0.5. Di man. Ayan, yan yung contact point natin. Ito mong gisigsilan eh. CDI, check natin. 4 pins muna, for example, baka kasi masira yung natin. Check to, sayang naman. So ayan, dito, ata. So before we go, we check the fire. Kung gagana ba o hindi. Pag hindi gagana, palpak na. Diba? Pag kailangan. Ayan, hindi ko matanggal. Sige lang. So ayan guys, i-try natin i-start, okay? So, ayan na naman ito. Kumot-kumuti siya gamay yan. Chup-chup lang siya. Ayan, pag 7.5 na, 1 lang din. Ayan na lang. Okay. Let's go. Wait. So, i-try natin itong experimental na starter. Kung aandar ba ito o hindi. So, tara, let's go. Video! Ayan! Pitch 5 motherfuckers! Tayo na, paano ba ito? Hala ni Andar! Ano magagawa mo, boss? It's alive! Yes! 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 Ano magagawa mo, boss? It's okay! It's okay! So ngayon, ang problema na lang natin is paano ito ikutin. So yan na lang yung sikipin. Hintayin na lang natin yung stator natin. Pero at least, it's working. Ano kayo masabi? Ha? Tangina nyo! Hanggang
likod ka lang! Ayun, no? So, ayun guys, iba tatakbo ng ano ni guys. Kuya? Goods! Perfect idol! Napaka-easy panda rin. Sikipin na lang talaga yung problema ko. Naghihintay na lang talaga ako ng sensor. So, try natin ulit na. Try natin ulit dito. Ito ba? Ito. Yan, kung gaano kabilis panda rin. Tignan mo. Oop. Tignan mo yung ginawa ko. So, may ginawa akong tip niyan para dito sa ano. Pero hindi ito pwede sa open specs ha. Yan. Okay. Goods. So, fix ko lang yung wiring natin. Ayos na. Let's go. So, sa part na ito guys, so ayan guys, binubutasan natin yung tanke natin para sa return pump natin. So guys, everything's working now. Yung main problem natin guys is the pump is too strong pag dinirect natin sa car. So, kailangan natin itong homemade ko na pressure desulfurizer. Ayan yung invento ko. So ito paano ito gumagana? Okay, like this. So yung pump guys, dito siya papasok sa taas, which is mapupull niya itong ito ay gravity feed na lang ito papunta sa carb. Ito ganyan lang siya, gravity feed. So pag yung gas is near na mag-overflow, dito naman yan lalabas papunta reverse tank, going back to the tank. So meaning cycle na siya. Ito ang pressure desulfurizer. Ayan, desulfurizer. So ayan, drill a hole here and let's go. See? Ayan. Let's go. So wala na. So ang gagamitin ito, itong kanyuto na stainless. Ay hindi ito stainless, aluminum ata. Tubeless. Kaya mo lang dyan. Make the hole just the right size. Then, hindi pa, kulang pa. Then, press. Oy, almost there. Yan. So dito yan, tignan mo dito sa tangke. So, yan, ito po yung tank natin. So, nandyan lang siya sa gilid. So, question, paano ba natin ito salpak from in to out? Simple. Gumamit tayo ng alambre. Use your brain. Dahil Pinoy tayo, alam na natin kung paano ito gawin. Okay? So, kumuha ka nga ng alambre doon sa merkado. Let's go. So, guys. Hala! Gusto na ganun dalam doon, ha? Ayaw, Tuki! Go! Ikaw, Lihok, buwang. Melong na. Papasok yan dyan. Ganituin mo lang siya konti so that it will make a hook. Yan. And then, ay, baliktad. Okay, sakto ko lang. So, papasok muna natin dito. Ayan. So, ito ay papunta sa taas. Ayan, dyan sa taas. Okay, I saw it.
Alright, we got it. Oh. See? Now. So dito na, in this stage, you're gonna put this motherfucker here. And then, you're gonna make a little hook para ma-retrieve pa rin natin sa kay pump. See? And then, with the seal, it's gonna seal. Promise. Just pull it. Siyang stress. Yan. Tingnan mo dito. We got it. Yeah! Yun, no? So, ang pag-retrieve na naman ito, madali lang. Pulin mo lang muna yan. Lagyan mo muna ng seal. Ayan. Ganyan. Okay. Okay, next. Lock. Just like so. And then you lock it. Secure it. See? So meron na tayong return pump papunta sa tangke natin. Yes. Ganyan lang kasimple. Ito kasi yung pinakamadaling lugar na ano yung pump eh. So dito na itong lalagay. Yun, no? Ang dami mo, Kuya Leo. Ayan. So, retrieve natin. Pabalik ko sa taas. Ayan. Para makuha ko, i-hook ko din. Ayan, kuha ko na. So, ayan. So, 12 nga tools to. Just screw it. And then we got it. Ito na natin yung pressure defufferizer. Ayan. Ito yung pressure defufferizer. Hanap tayo ng paraan saan ito yung mount natin. Sa tingin ko, kahit saan lang eh. Pwede ito kahit saan. So, yung pinakamagandang lugar na para natin. Abin siya need nga mubos na. Oh. No need siya nga kahit mahaba or mataas. Kahit saan pwede mo siyang ilagay kasi may pump feed naman tayo direct. Pressurize yung pump papunta dito. Maliligot lang. So, hanap lang tayo ng magandang spot, guys. Nakita na kung hose. So ayun guys, sinesting ni Gian guys yung pump guys. So ayan, tignan mo, on-off siya, meron yan, ayan. So try natin dito, so check on-off muna natin, on-off kasi itong pump ay maliit lang. So i-direct natin to sa ignition switch yung pump. Pag ginaw natin, ayos yan. So wait natin yung overflow niya. Paglalabas ba. So medyo matagal pa yan kasi malaki yung pump niya eh. So basta, ayos na yan, promise, goods na yan. O ayan, may lumalabas na. Oh. Yun, ayos na yan. Pag gumandar na yan, steady na yan, goods na yan, di na yan mag-overflow yung card. So, matic, science, and power! So, naghahanap na lang si Gian kung saan niya ito i-mounting. Ayan po yung mga hose niya guys, mga tinanggal lang sa mga motor dito ng mga breather. So, ayan yung diskarte niya para ma-success lang itong experimental niya. Pero na-try na ito niya noon, yung kay Trascan. Ito po yung sistema ni Trascan guys, yung gamit ko na pressure defufferizer. So ayan yung sistema. So ito upgraded lang siya steel kasi pressurized, mas pressurized ito. So dapat safe yung motor natin, baka masunog tayo sa daan. So ganyan lang ganyan ka-simple guys. Simple lang yung buhay ni Gian. Sana maawa din kayo. Mag-donate kayo ng Gcash. Kawawa naman tong batang to. Joke lang. So nilagyan niya ng alambre guys. Ito po yung lock niya guys para safety po si Gian. Ayaw po ganyan po yan ka-bright ng batang yan. Tignan mo naman gaano yan mag-isip po. Tarantado eh. Yung ganda ng motor. Sinira niya na lang talaga. Tignan mo naman. So sa video ito guys. So yung kable guys siniskartehan ni Gian. Pinaliitan niya guys para masalpak ito sa slide na carb, sa flat slide guys. So sliding carb yung tawag dyan sa ganyan. Hindi yan yung throttle body sheet. CB carb yung tawag sa kanyan yung carb. So isa ka iba kasi yung kable. So ayan, diskarte ng Gian. So ayan, tignan mo naman diskarte niya. Ginagrinder yan. Yan, chill-chilling yan si Gian dyan. Oh, medyo ano na yan, masakit yung mga debris yan tumatama sa
mukha niya kaya medyo ganyan yung tingnan mo yung lips niya. Isugag na ako tayo. Isugag na ako ay. Isugag na ako gad. Sama ng sama na Marcos. So guys, napalong siya guys kasi tignan mo yung hose guys, naipit guys. So at modify natin to, gagawin natin mas accurate, mas maganda. So ito pala, sample pa lang yan lahat. But don't worry, ayos na yan mamaya. So guys, for today's video, let's test PCX Carb versus PCX E5. Sino kaya ang malakas? Let's find out. Ayan ba? Versus E5. Guys, pinalitan siya ng stator coil guys kasi sira yung old natin. So ayan, may wheel starter na yan. Oh. Uy. Uy. So medyo ano yung panggilid niya. Yung panggilid kailangan i-modify. Maganda yung response niya kasi sa stock. Start natin. Ayos! So maraming salamat mga boss sa mga gustong mag-convert ng PCX to carb. Huwag mo na lang gawin. Kahit medyo mahal yung issue, paayos mo na lang. Huwag mo na lang sundin yung utak ko kasi sira ulo ako eh. At least yung mga kuha kayo ng idea sa mga motor nyo, mga MIUI, mga ganyan, with starter guys, yan yung mga pwedeng i-convert ng TFI, okay? So mga ganito mga motor with magnetic wire, kailangan mo pa rin na working yung starting ng ECU. Kasi pag wala pa rin kwenta. So ayan mga boss. Huwag mo part mo. So ito pa yung mukha niya guys. So pag naka-cover yan, binuksan ko lang para sa inyo para makita nyo yung sitwasyon. At yan, ibabalik natin siya yung compartment. Yan, walang nangyari, walang nakakalam na carb yung motor ko. So ayan guys.